Kay mayong buntag sa tanan. Kay praise God, no? Sa iyang grasya o iyang faithfulness sa akong kinabuhi. Welcome sa atong mga bisita, sa mga first-timer. We are so happy kauban namong kamong karon, no? So, time check sa ta, 10:22, no? Sa oras dire. So, plus 1 siya 45, no? So, pila man. So, medyo dugangan atong oras, no? Sa ato kapag stay karon diri kay medyo nawala tagamay sa atong oras sa mensahe. So, dili ta paglangay mga igsoon. By the way, ako tayo idaan nga hindi ko man niya sa akong simpa. Natay gamay lang itingan kadiya brother. Nya ko sa kaya na kay na unyang apo na from mga pastors Jesus Reigns. Apil mga churches subay. Alas 3 na ipare nya alas 5:30 na ay program dito sa Nabat Day. So invited kita, no? Gani apil kita ana. Kung amoy time ay maka-adto po, no? So, ngayon so, dili ka maglangay, alang sa mensahe, Roma Kapitulo 12, no? Na nakita niyo yung chapter. Sa atong series of study sa libro sa Roma. Chapter 1, ay sa chapter 11 ngayon so on, nag-explore ka to sa doctrine about salvation and the assurances of it. Okay? So, ito siya ang foundation, no? Sa atong Kristohan nga kinabuhi nga kita nagtuo kay Jesus Christ nga atong Savior. Kunya ko sa mga benefits nga maangkon naman ang tao magtuo siya kang Hesus Kristo, no? Siya matarong na. Siya dili na human sa silot. Siya makabaton, makadawat siya Holy Spirit. No, kung ang tao mo kang Jesus Christ. Siya nanging object na of God's love. Wala na yung makasiparar kaniya diya sa iba sa Ginoo. No? Muna siya ang benefit sa usa ka tawo nga maangkon niya ang grasya man siya magtuo kang Jesus Christ nga Savior, no? So nindot kayo ang kinabuhi kung ang usa ka tawo nagtuo siya kang Jesus Christ. Sa usa ka pulong luwas or salvation, no? Morning kaluwasan. So karon ang portion sa study nato kini kapitulo 12. Dinhi na kita sa sulod na hugna sa plano sa Ginoo kinabuhi. Unang kaluwasan ay kaduha mga igsoon, human ka na luwas mao kining paglakaw. Pag kinabuhi ingon nga Kristohanon. Gani ginawluhan nato atong mensahe karon, Christian living. Kristohanon nga pag kinabuhi. So human ka magtuo kay Jesus Christ nga imong Savior, mao na ni karon ang sunod. Unsa man kinabuhi ingon nga Kristohanon. So again ang sinugdanan mao ni siya atong kaluwasan. So ang reception ani karon sa atong mensahe, ang tao nagtuo siya kang Jesus Christ as Savior. Nagtuo na human na, okay? So karon ang atong pagatunan in chapter 12, human ka nagtuo sa isunod, no? Mao kini ang Christian living. Naiuban nga mga terms niini. Walking as a Christian, growing as a Christian, no? Fruit bearing as a Christian. Mo ni siya ang mga similar na mga words, mga igsoon nga itong makita sa kinabuhi uman kita nagtuo kang Hesus Kristo. Kitawag sa mga sa English nga sanctification. Ang sanctification, set apart na kinabuhi, ipalahing na kinabuhi alang sa Ginoo. Mao na siya. Human ka giluwas sa Ginoo, human ka niya gihinluan, iya ka naging palahi a special purpose
galamiton sa Ginoo. Mao nang word na sanctification. Ug mao ni atong mensahe karon. Sanctification kini, no? Pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Now, adunay kinalahihan ang kaluwasan o ang sanctification. Ang kaluwasan, justification, mao na siya. Sigurado na ang imong human ka nagtuo kang Jesus, sigurado na nga mapanangit. Kay kini kaluwasan, grasya man ni, hatag mo ni nga libre. Mao na siya. Kini sanctification mga igsoon, human ka tagaan sa grasya sa kaluwasan, kini sanctification, mao kini ang atong good works. Ang atong good works, in progress siya. No? Ang atong illustration ini, ang bata bago sa nahibugso, it takes time, process, hantod gabag, dakot siya. No? Sa iyang paglakaw, hindi siya mubarog sa human, makalakaw na siya dahil maayo dili. Kamu kita mga ginikanan, no? Nakibalo kita ng bata, in-practice niya lakaw. Hangtod kapila na siya matumba, usa siya, pabutang higayon nga makalakaw na gyud. Di ba? Sa atong kinabuhi as a Christian, ingon ani po ni mga igsoon, we practice. Ug ang atong Kristohano naga-progress ang ato nga paglakaw. Magmaayo ka nga maglakaw ka dugayan kung dugay na ka na Christian. Mana siya. Now, if you are a new born again, no? Bago pa ka nagdawat kay Jesus Christ, dili na diha makalakaw ka dayon nga ingon nga usa ka makita ang Kristohano nga kinabuhi. It is a progress mo manifest sa atong kinabuhi mga igsoon. No? Mao na nga human ka nagtuo sa Ginoo, kang Jesus Christ ka Savior. There are days dunay adlaw nga usahay madala pa ka sa mga trials, no? Madala sa kalibutan, usahay madala sa temptasyon. Pero ang atong isgutan ka na unsa sanctification. Walay lang mo tanang mga igsoon justification. Ang justification mao ni ang kaluwasan sa tao. Ang sanctification mao ni ang atong pag-grow diha sa Ginoo. Mao ni ang atong fruit bearing, no? Pagbunga diha ingon ka Kristohanon. O kini itong kay progress, this is lifetime. We do not stop growing in the Lord. No? Mao na nga pero kitang makapamati o mensahe kining pagkinabuhi ingon ka Kristiyan. Tungod kay progress and lifetime kini mga igsoon. So unsa may sakutana nining sanctification? Ang sanctification kung mga lagad ta sa Ginoo, resulta kini mga igsoon, no? Reward. Ang Bible nagsulat og reward. Crowns, mga korona giandam sa Ginoo sa mga nagapangalagan kaniya. Sa mga faithful nga Kristohanon, no? Sa atong pagka-faithful diha sa Ginoo, na kay ministry, nag-share ka gospel, nag-disciple ka, ang imong i-disciple, imong i-train na makahimo sa ingon. Kini siya mga igsoon na ni siya equivalent nga reward nga iandam ang Ginoo. Okay? Crown nga giandam sa Ginoo. So, reward na siya. Pero kini salvation, kini unang kabahin, dili ni siya reward ha, kini gift, gasa na sa Ginoo. Sitod na siya. Okay? Human ka nagtuo ng Jesus Christ, sigurado ang imong kaluwasan. No? Dili lang kita nagabari, nagadiferensya sa atong sanctification. Paano ka nagkinabuhi karon ingon nga Kristohano? No? Ug mo ni atong isgutan dinhi karon kining Christian living. No? Chapter 12 sa libro sa Roma. So, meaning, kung magtuutan ini karon, wala na ta nagisgot ha about justification, wala na ta nagisgot about salvation. Kay human na to. Ang presumption karon, human ka nagtuo kang Jesus Christ, unsa may sunod? O mao ni karon ang chapter 12 mga igsoon.
Human ka nagdawat sa Ginoo. Okay, atong sumundan og basa, no? Verse 1. Busa, naghangyo ako kaninyo mga igsoon. You see? Ang iyang isulatan, i-address na niya sila no, ng mga believer, kauban na tumulong, igsoon sa Ginoo. So sila, nagadawat na, no? Nagtuon na kang Jesus. So karon mo nani. Pinaagi sa mga kaluoy sa Dios sa pagtutian sa inyong mga lawas, isip halal nga buhi, balaan o magkapahimot sa Dios nga mao ang inyong espirituhanon nga pagsimba. No? Mao daw ni ang atong espirituhanon nga pagsimba. Ang word din sa atong English, kung na kamatikod ka mo diha sa inyong atong English, no, itanaw po ninyo diha palihog sa inyong English nga Bible, no? Kaya mo diha sa English mga igsoon, Roma 12, okay? Ang last portion sa word diha ang gigamit, which is your reasonable service. Mana siya sa English? In other words, tingnan na ni, human kita nagdawat no, ng Jesus Christ nga atong Savior. Unsay mo follow daw? Service. Ha? Unsay Bisaya sa service? Servisyo. Pangalagan, o na siya ka mga pulong mga igsoon. Ang pagpangalagan, mo nang gamit diri sa atong Bisaya karon pagsimba, pangalagan ng pagsimba, kini siya mga igsoon, mao ni ang buhaton sa mga tao nga nagadawat kang Jesus Christ na Savior. No? So kung ano sa katao na yun siya, ako tumulo kang Jesus Christ. Praise God. Pero ang ikaduha ng igsoon mo ni, ingon sa Ginoo, ang pinakamaayo daw nga atong response sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kanato is service. We serve. No? Mga lagad ta. Ang atong alagaran, no? Ang mga katawan sa Ginoo. Di ba nagabari man ang atong spiritual life? Na iba ko mga Christian, na dugay-dugay na kayo. Pero yun ang mga igsoon, gusto sa Ginoo that we will serve. Ganun mo sa Kristo ta. So that we can help the body of Christ. Mga tuta, mga lagad ta, mga tutag simbahan. Bagyan mo tag ministry. No? Aron ang buluhaton sa Ginoo mo padayon, mo uswa, mo tubo, mo lingon. Mo na katuyuan mga igsoon, ngano nga mo serbisyo kita. Our service is our expression of our gratitude of the mercies and grace of God that we experience. Katubang justification nga itong isbutan ng grasya hatag sa Ginoo nga maangkon sa tao man siya magtuo kang Jesus Christ, ang tao maluwas, ang tao dili na paghuman sa silot, ang tao makadawat sa Holy Spirit, ang tao assured na ang iyang kaluwasan naman siya nagtuo kang Jesus Christ. Karon ni Pablo mga igsoon, karon kay nakadawat kita ni ana, grasya man ni sa Ginoo nato. What next? Ingon ni Pablo sa kapulong, serve, servisyo, pangalagan. So kini din pagpangalagan nato mga igsoon, expression of our gratitude to what God has done in our lives. Ikaw nga nakadawat o kaluwasan gikan sa Ginoo. We are indebted. Utangan ta mga igsoon, dakong kabubuton mga utang din sa Ginoo sa grasya sa kaluwasan. Mao na nga ang word nga angay nato, service. Mga lagad, usunod ka sa Ginoo. No? Kay iya ka, giluwas. Mo na siya. So, naiuban ako nang i-clarify mo next. So, tungkol kay namang uban, ilang gi-merge bitaw, ilang gi-blend ang pagpangalagad ngadto sa kaluwasan. Dili mo na ang ngigson. Kaya ang pagpangalagad na nisibutan sa Bible, kadtong mga tao nga giluwas na sa Ginoo. No?
Dili ka mangalagad aron maluwas, dili sa atong good works ang atong salvation. Unsa gani ang atong salvation is grace, gift from God. Naangkon nato si Jesus Christ by faith. Mao to ang atong salvation. Nakadawat na ikaw o kang mo follow, mangalagad ka. O ingon ini mga igsoon ang pag-describe no kini human kita giluwas sa Ginoo. Kini nga pag-ingon diri nga mga alagad, gi-describe ko sa klase na kinabuhi ilang pag-alagad. Like at least dulo nga gi-mention dinhi. Una, ingon diha sa verse no. Ang imo daw nga kinabuhi ihalad nga buhi. Mao na siya. Ang imong kinabuhi samtang buhi pa ka, pangalagad. Mao na. Samtang napakay kusog, samtang napakay panahon, pangalagad. Mao na siya mga igsoon. Again, no, mao ni ang proper, logical, reasonable response of the salvation that we receive from God. Human kita nakadawat mga igsoon, Lord, thank you so much. Niya akong kinabuhi Ginoo. Ako ni gamiton sa pagpangalagad, Lord. Ang akong kusog, ang akong time, everything na naakan ako Ginoo, ako ni gamiton, anak ka mo, Lord. Muna siya mga igsoon ang pangalagad nga gipakita sa Dios. Ihalad ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Amen. No? Mao bitaw kita na mga Christians. Ang problema sa di ba atong struggle kining pagsunod ug pangalagad sa Ginoo kay dili sa yun, di ba? Domingo na gani murag bugat kayo lawas sa uban. Matingala mo matingala nang Domingo buntag, dugay ka mong mata. Way gana mo bangon, but other day gali update pa kayo, alas 4, alas 5 uban sa iyong mga mata. Kay balong na Domingo gani simba pangalagad. Pero nag-struggle kita mga igsoon, di ba? Pero yun din sa pulong sa Ginoo, offer your life a living sacrifice. Mao ning pagpangalagad sa Ginoo, ihalad ang imong kaugalingon, no? Babitaw ni nga although nag-practice man sa kita no kanang bitaw bata i-dedicate. Halad ba yan no? And you know, sa Bible, dili lang ang mga bata ang ihalad. Every believer, human ka nagtuo kang Jesus Christ, gisulti sa Bible nga kita ang atong kaugalingon, atong ihalad sa Ginoo. This is very logical response of the salvation nga atong nadawat. Lord, giluwas ko nimo Ginoo, baka palangit na ko, niya akong kinabuhi, Lord, gamitan Ginoo, mga lagad ko dito, Lord. Mao na siya ng igsoon. O usahay no ang masubo sa mga Christians. Yes, kaya nag-struggle lagi. Human nagdawat sa Ginoo, ang uban na kinabuhi ibalik sa kalibutan. No? Ang uban nagpalayo sa Ginoo. Ang uban wala na makita nga nagpangalagad sa Diyos. Wala. Anyway, everyone of us no, maghakat manindong husay na to sa Ginoo. Unsa kaya itong itubag mo? Nga inibalik sa Ginoo, kuhaon yung mga Kristohanon. Yes, madala ta kay Christian lang ta. Pero samtang diri pa ta sa kalibutan, wala ta nangalagad. Di ba nakakaulo na? No? Gahuman ka giluwas, human ta giluwas sa Ginoo. But then our lives did not reflect a life of gratitude towards our Savior. No? Usay, ang mga Kristohanon, ilang ginapakaulawan ang anan sa Ginoo. Nagdala sila ng ngalan ng Christian, ay ang mga Christian, but they are living in the lives sa pagkinabuhi sa sala. No? So, muna ka mga igsoon, mahimong stumbling block ka mga Christian, ganito sa mga unbeliever. Kaya nga naman, ang mga unbeliever, tanaw mo na sila sa mga Christian. Tanaw mo na nato. Labi na nainan ka, Christian ka, sa trabaho.
Christian ka na sa imong panimalay o sa imong mga silingan, obserbaran ang imong kinabuhi, no? Mao na nga atong ang pilingan atong pagka-Kristohanon, no? Again, mga igsoon, diri sa pag-describe sa pag-service sa Ginoo, ang malagad. Okay? Ingon diha, holy, balaan. No? Balaan, mag-ingon sa Bible. Ug ang balaan nga ginapasabot diri mga igsoon, usa ka kinabuhi nga napalain. Gihinluan imong gigamit na palain for the purpose of the use of God. Mao na siya. Make your life, no, holy. Set apart mga igsoon. Ang imong kinabuhi imo nang ipalahi aron nga gamiton sa Dios. Mao na siya ang service. Pangalagan, no? Ang imong kaugalingon, imong igahin para alam sa Ginoo. Mao na ang igsoon, no? So, ikot din sa verse, tungod sa mga kaluoy sa Diyos, no? Or tungod sa mga grasya sa Ginoo, diri ka nato. Itugya nato, no? Ang atong mga lawas isip halad na buhi, balaan, no? Nga magkapahimot sa Diyos, nga mao ang inyong espirituhanon nga pagsinimba, no? Mao daw niya ang reasonable mga igsoon nga pagsunod sa Diyos. Okay? Kung niya pa, pamahuman ang dirita sunod nga verse 2. So kung mangalagad, service, kung sa pakuno, ang himuon, makita ka diri ka nato, na ay dili dapat makita. Ingon diri, ayaw ka mo pagpahinguyon ni ining kalibutan. Sa atong English, do not conform to this world. Ang pagpahinguyon, mga igsoon, ang isikutan din ni Pablo, the values of this world that oppose the values nga gitudlo sa Ginoo diri kanato. No? Dunay mga butang, mga practices nga gitudlo sa kalibutan nga sukwahi sa gitudlo sa Dios. No? Yun ang mga igsoon sa dili sa Bible, gusto sa Ginoo nga mosunod ta sa itawag God's will. Pero nagastruggle kita kay ang kalibutan na siya iyang values, no? Mao na nga kinahanglan ingon sa Bible ay pagpahiuyon sa mga kalibutan nga mga butang. Kalibutan nga mga binuhatan. Ayo niya na ingon sa Bible. No? Kung sa gani ang mga kalibutan ng mga practices ng igsoon, kini mga magbisyo, di ba? Ang mga unbeliever, ganahan yung kayo niya, kay values na nila. No? Kini magkinabuhi diha sa sala. Ang mga unbeliever, ganahan yung niya, pag kinabuhi sa sala, priority na nila. Ha? Pero sa Bible ng igsoon, ingon sa Ginoo, ayaw magpahiuyon niya. Kay sa Bible, ang Diyos, no? Naayod siya iyang itulong kanato. O diha kita sa values nga iya sa Diyos. No? Kung Domingo, ingon sa Ginoo, simba. Ang kalibutan ng sa values, kung Domingo, maglipay-lipay, kay more na imong free day. Naman ito, no? Kumawa na, lahi ng values, di ba? Oo. Gusto mga igsoon, daghan ang mga values and practices sa kalibutan nga kung imong tanaw sa Word of God, will be contradicted. No? Muna kita mga Kristohanon, we must learn unsa maning gusto sa Ginoo nga kinabuhi nga atong laktan nga dili ta magpahiuyon ning practices sa kalibutan. No? Sa mga pamatanon, di ba? Ang mga unbeliever, ganahan din kayo ng mga unbeliever, mga pamatanon, magsuloy-suloy, mag-disco, kung sa mga kalingawan diha sa gawas, ang ginay lang kalipay. O karon kinakadawat ng kaka Jesus Christ na Savior. Kung sisikon sa Ginoo. Kinahanglan ta sa service, mangalagad ng kata sa Ginoo, ingon din sa verse. So ingon sa Bible, ayaw na pagpahiuyon.
You see? Human ka lang, gidawat mo si Jesus Christ na Savior. Ikot sa Ginoo mga igsoon, ayaw na niya ng kalibutan ng mga binuhatan. But sad to know and to see, mga igsoon, daghan sa mga Kristohano, nagsunod gihapon sa values sa kalibutan. Diba? Pero sa Bible, dili ta mo question sa ilang mga Kristohano. Ang atong ingon lang, nga nung man ka nangalagad sa Ginoo. Kumusta ang imong paglakaw o imong Kristohano? Kumusta nag-grow ka sa Ginoo? Muna ang atong i-remind. Ayaw ila ka ng Kristohano na ginabuhin siya ng kalibutano. Dili mayo nga mo ingon ka, Christian ba ka de? Christian na, isang pagtanong mo, Christian na. Ang imong ipangutana mo ni, mao ba nang kinabuhi nga gusto sa Ginoo nga imong pagsunod? Nag-grow ba ka diha sa Ginoo? Mao na siya mag-exhort. We encourage everyone na magkinabuhi. Ingon nga, mga Kristohano, no? Kay lagi ang atong presumption sa matag usa, I am a believer of Jesus Christ. Praise God niya na. Human ikaw nagtuo ng Jesus Christ, ingon sa Bible, mao ni ang kinabuhi. So karon, ang pangutana, ang kinabuhi ang Kristohano, sayo lisod. Lisod rin. Lisod. Ang pagkinabuhi. Pero mo ni, kitagaan ba yan ng Holy Spirit? Mo na sa Bible, gusto sa Ginoo nga kita magpapulong sa Espiritu Santo. Mag-ampo ka sa Christian Lord, tabangi ko, pun ako Ginoo sa imong Espiritu Santo. May the Holy Spirit lead your life. Siya ang maggiya, magdumala sa imong kinabuhi. Aron ang Christian life will be possible. Because mga igsoon, by our own strength, dili ta mo click, dili ta magsilbi, kining mga lagad sa Ginoo sa atong kaugalingon. Dali ra kayo ta ma-discourage. Dali na kayo na matintal. Dali na kayo na mabackslide. But we can live a Christian life if we allow the Holy Spirit to fill us, to lead us, mga igsoon. Mauna nga, magpain ng puso. Lord, tabangin mo, Lord. Nag-struggle ko na ini nga sala, Ginoo. Nag-struggle ko ini nga mga practices, Lord. Tabangin ko, Ginoo, dili na ako ni mahimo. Mauna ang igsoon. So, hindi pa lang sa first and second verse nini nga atong isgutan. Makita na ito no nga pag kinabuhi din ang Kristohano. No? We are struggling. Ikaw nag-struggle. Kananas tupad mo nag-struggle na. As we grow in the Lord. Tungkol kay ang atong pagka-Kristohano mga igsoon, we grow in progress. Hinay-hinay ang atong pag-grow sa Ginoo. You know sa mga application na yun we must be patient with everyone. We must be considerate to try to understand sa atong kaugalingon sa mga kaigsunan. Because every one of us is subject to failure and stumble. No? Okay? Wala man lagi tayong mature daan, naman ka na-convert. Wala na lang igsoon. It takes time to mature tayo sa Ginoo. Ha? So do not give up your brother and sister in the Lord kung sila na failure ani. Because if you notice, ikaw po failure ba yan? Manakabatikod mo niya na. Sige tag pa ng suko, sige tag pamadlong sa uban. No? Pero kita po kaya nag-struggle sa sulod natin. Ha? Mauni kita, every one of us, we are fighting the battle. Spiritual battle ng igsoon. Kay humanta nagtuo kang Jesus Christ na Savior, Satan, his objective for us,
mahimong yun na failure sa atong pagkakristuhan. Dili niya maagaw ang atong kaluwasan, but He can make you ineffective Christian. No? Mo ni himo ni Satanas. Himo kaniya nga paralyzed Christian, nga wa kay mahimo sa imong pagkakristuhan. Pero ayaw pagpadala mga igsoon, no? Unsa pa ko himo nato as serving, no? Service in the Lord, kay mao man ang proper response. Pag kinabuhi nga balaan, ihalad ang kinabuhi, di katuloy ngon ayaw pagsunod-sunod sa kalimutan ng mga butang. No, nga opposite, no? Being opposed sa values ng igdodod sa Ginoo. Ug diyan ikaw pat nga mahingdanon mga igsoon sa verse 2. Padayron ang kumbasa, ayaw kamo pagpahinguyon ni ining kalibutan. Mao ni sunod. Hinuon tubuti nga mausab ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpagto sa inyong hunahuna. Ang atong mind, no? Mao ni ang powerhouse. Mga igsoon, sa atong kaugalingon, sa atong lawas. Have you noticed? Everything na atong ginabuhan, ginasulti, muagi ginatanan sa mind. No? Kasi mao na siya ang norm. Kung sa'y dikta sa atong unahon na, mao na yung mabuhat na to. O isang sa Ginoo mga igsoon nga, you want to serve the Lord? Kinahanglan ang inyong mind, ikon sa Bible. O, ikon diya o. Tuguti nga mausab ang inyong kaugalingon pinagi sa pagpagko sa inyong unahuna. No? So ang atong unahuna, ang gusto sa Ginoo nga mabago siya ma-transform. But remember, for example, ang imong edad 20 anyos nga nagdawat ka sa Ginoo. So 20 years, bombarded na siya sa kalibutan nga mga butang ng imong unahuna. No? What if 30, 40 years na ka nakadawat sa Ginoo? Kung pila ka tuig, mao nang pila ka tuig nga grabe na ang kalibutan mga igsoon, nagamol sa ato kamay. Karon ningon sa Ginoo, human kami gituo kang Jesus Christ as Savior. You are now saved. You want to follow the Lord. Ingon sa Ginoo, ingon nani, baguha imong una-una. Mo na mga igsoon mo na itong process. Kaya ang pagbago sa una-una mga igsoon, ang atong una-una kinahanglan, di ba sa atong mga computer, ginaprogram ang mga computer, ang magawas diha, sumala sa giprogram. Ang atong mind po, gusto sa Ginoo nga ma-reprogram. So kinahanglan sa may sunod sa atong mind, the Word of God, ang pulong sa Ginoo. Kinahanglan ang Kristohanon, pirmi siyang makapamati sa Word of God. Mao gini mga igsoon ang pamaagi, aron nga mabago atong una-una. Kung sa una, for example, sa unbeliever pa ka, siyempre ganahan kita music, no? Pero atong music sa una, worldly songs, di ba? Okay, unbeliever. Pero pag ingon sa Bible nga karon nga Christian ata, kung ingon sa Ginoo baguhay ang una-una, so unsa may ipuli nimo sa imong worldly song? Christian songs, Christian music. Mao na siya mga igsoon. Baguha ang imong una-una. No? Kinahanglan na atong una-una, let the Word of God occupy in every room in our minds. Aron ang atong una-una, mauna gani ang mga pulong sa Ginoo nga naa ka nato, mao na gusto sa Ginoo nga mahitabo. No? So, ang application ni mo na rin, pagbago sa itong una-una, kinahanglan ng Kristohanon, pirming mamating sa mga wali. Ang mga Kristohanon, kinahanglan na ay regular, personal
reading, and meditation of God's Word. Siguro, morning pinumi na ito ginabalik-balik sa mga kaitsunan, no? Magpili kang magbasa, magtuon sa Word of God. No? Nagani kay sa early morning, sa imong trabaho, kung na may bikat, magbasa. Ingon pa ganina, mas preferably ang pagpamati. Di ba? Asa may preferably mo? Magbasa, mamati. Or lantaw. Di ba na po yung mga video? Sa atong panahon karon mga igsoon, we can access sa media sa mga teaching and preaching of God's Word. No? Pero kung nakamatikod sa kita, ang yawa, dapat siya pamabaagi. Nga kada nga mga available na siya unta, pero naampun si TikTok, naampun ang Facebook, naampun ang mga social media po na makumpit. Kamatikod ka ba, mag-scroll kita, makuha nga itong interest, at the end of the day, wala ka basa Bible, wala ka meditation, wala ka papalandong sa pulong sa Ginoo, wala ka prayer. Pero nga itong ikinahanglan na makatabang na ito, naapon na diha. Pero, it must be intentional. Intentional. So mga igsoon, make no mistake, you want to serve the Lord, praise God, kay gusto na sa Ginoo, kanato, pag mga lagat taon man na niya gilawas. Pero ingon sa Ginoo, kinahanglan ng imong mind, let the Word of God dwell richly. Saturate the Word of God in your mind. No? For example, ikaw nanay, sa imong balay, niya naman kay cellphone. Ano mo naging mo nangingon diha, mga wali diha. Christian music. O kaha audio Bible, tinipulo. Samtang nabaka, namati ka. Ingon na mga igsoon, mausik. At the middle of the night, di ba usay makamata ka? Di makamata na ba tao usay mag-isip nagbalik ng tulog? Uy, dito kayo ng panahon na, mamamatay ka sa audio Bible. Ha? Naagyon mga igsoon natin, mga intentions, ang pulong sa ginunahan, nag-aundan talaga nato. No? Pero kinahanglan kita atong dasigon ang atong kaugalingon. Ganun may mga dasigon atong kaugalingon. Kung makaundan kag simba, duha ka tulog kahigayon, kung wala nakikilala mo simba, so kinahanglan dasigon mo kaugalingon na hinurin mo nga regular. Habit yun ang pagsimba. Muna siya religion. Because that is God's way of transforming our mind. Okay, so. Kaya mo din no? Padayon mo ng basa sa verse 2, ihapon ta. Kaya mahinsultay mo na ni. Aron inyong masutaon niya ang kabubuton sa Diyos. No? You know, mga igsoon, ang kitawag na God's will, na may kitawag word's will. My will, na may nana. Pero na may kitawag God's will. Ang atong disputan karon, serving the Lord, is seeking, looking God's will. Niya, asa na makita ang God's will mga igsoon? Not din sa Word of God. Kaya mamorning mo din sa Bible. Aron inyong masuta unsa ang kabubuton sa Diyos. Now, question. Mahinungdanon ba ang God's will? You know mga igsoon, gibless naman ka sa Ginoo, sa dahil na luwas ta, gibless ka sa Ginoo kay palagit na. Pero doon ay blessing in this life, doon ay panalangin nini ang kinabuhi. Nga imong matanggap taman ang panalangin sa Ginoo if we obey or follow God's will. Naadiha ang bendisyon sa Ginoo sa imong kinabuhi sa pagpanalangin kung kita nagasunod sa pagbuot sa Diyos diri kanato. But remember, kining God's will ang pagbuot sa Ginoo. Dili nini mo maangkon ngayon patanin mo kay balo na kadayon sa God's will. Dili. We are to study and look God's will in His Word. Naani mga igsoon dili sa pulong sa Ginoo.
No? Ang God's will. Mao na dako kayo advantage sa Kristohanon if we know the Word of God. Ug niya, given nga dili gyud tayo na nakamayo sa Bible, no? Dili hibasa sa Bible. Na ikaduha nga wise nga mahimo nato. We can ask counsel, advice gikan sa mga Christian na mature. Labi na kayo mga desisyon sa kinabuhi. Love life. Oh. Ayaw padala-dala kung wapo o wapa. Kaya din sa Bible, wala na girecommend. Ang girecommend sa Bible, Christian. No? Kusay, diha madala mga Kristohano, no? Mga pagkatanon. Mga pupod sa unang iyagin ng pagkatanon. But you know, mga igsoon, ang Bible lahi yun ang iyong halyos kumpara sa kalimutan ng halyos. Mauna na mahinungdanon, we will allow God's Word na maunay mo sulod sa itong una-una because this will influence us in our decision making that we can decide to obey and follow God's will. No? Mangin sa iyong yun ang pagpangalagad, pagsunod sa Ginoo kung ang pagbuot sa Ginoo atong kahibaluan. Pero ang samon nato pagkahibalo, kung dili kita maniguro nga ang mga pulong sa Ginoo musulod sa atong mga. Kaya dili pa ni pwede, kaya hinda nimo imong lanan ng Bible, nya musulod ang Bible niya sa imong mind. Kinahanglan mo yung basahon. Kinahanglan mo yung papatian o pamalandunan. So it takes time, mga igsoon. So yun din sa pulong sa Ginoo, no? Aron inyong masuta unya ang kabubuton sa Dios. Ug unsa pa? Unsa ang maayo. Nindot yung kayo mga igsoon ng Word of God. Kay the more na ang atong nauna daw na ang pulong sa Ginoo, tudluan taon sa maayo. Oo. Dili ka mapahamak. Kung sumog ka sa Ginoo, dili madaot imong kinabuhi. Kaya sa Bible, tudluan ka sa Dios unsay maayo. No? Maayo. Ingon din ang kahimut-an o ang hingpit, no? Kanang the best ba mga igsoon nga gusto sa Ginoo kanato o may kabuk kanato. Mangin possible na siya if our minds are transformed, no? By the Word of God. No? Ang magkabag mo nato sa atong unang pulong sa Ginoo. Ang makatabang nato una ang atong pagalingon. You must have a spiritual discipline. Ang Kristohano dapat na sa spiritual discipline. Kung saan man ang spiritual discipline? Prayer, devotion, reading of God's Word regularly, and attending church services regularly. Mo ni mga disiplin sa Christian nature. Kay mo kini ang pamahagi sa Ginoo sa pag-lead niya sa atong kinabuhi. So kita ng mga ginikanan, no? Dako kayo ang atong tahas gikan sa Ginoo. Nga kita mugiya sa atong mga anak na mag-remind, magtulog kanila nga sila magtuon sa pulong sa Ginoo. Magbasa sa Word of God. Kinahanglan. Mapasa na nato ang nagtuon nila. Aron sila kini atong mga anak. Gamhan sila, punuon sila sa mga pulong sa Diyos. Mao ning giya kanila sa ilang mga desisyon sa kinabuhi. So mga igsoon, kung natong i-wrap up na, summarize ang atong mensahe karon. Kung sa gani ang manta giluwa sa Ginoo, chapter 1 to chapter 11, after we receive justification,
sonship, after we receive the Holy Spirit, after God promised us no more condemnation to them who are in Christ Jesus. Praise God, kiniktanan grasya sa Ginoo. Pero pag-abot sa chapter 12, ingon na ni Pablo, gihagit ni Pablo mga tumulong. Ingon ni Pablo, mga isuon. Ya, di ba? Human, nagdawat nato ang mga kaluoy, grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sa may dapat natong response. Ingon ni Pablo, service. Service, pangalagan. Pero kini pangalagan na idea sa Ginoo sa atong pangalagan. No? Make your life holy. Pag kinabuhi ka mabalaan, ihala din ang kinabuhi niya sa Ginoo. And then intentionally, ang pingin mo na i-transform, babuhay mo na. Paano na? No? Let the Word of God dwell in your mind. Bible study, reading, devotion, diha sa internet, no? Nadahin mga wali, audio Bible, mga exo, mga practical ni, ang atong diskutan karon, practical kini nga Kristohano, no? Christian living good. Okay? Unsawang pagkinabuhi ingon nga Kristohano. Okay? Muna nga kung natin makita ang Kristohano, nga ang iyang kinabuhi wala na subay sa gusto sa Ginoo niya kaniya. Ato sa tabangan, atong i-remind, no? Brad, sis, ang imong-imo dili na maayo kay dili na magitudlo sa Ginoo. No? Biyaya na kung kinabuhi ka sa biyaya balik sa Ginoo. Mo na mga igsoon ng atong mga Christian living, no? Karon nga adlaw Domingo, kabalaan ng mga Christian, kagiging simbahan. Pero pagka Lunes, may mga Sabado, nag-struggle nila sa kalibutan. Na mga pagsulay, na mga tentasyon. So, kinahanglan natong kaugalingon. Kung saan man nato na mababurkan ni, atong likudon ng atong espiritu. Ang makapalikod sa atong espiritu, bukaon kita sa Word of God. No? Paano pagkaon sa Word of God? Di man pwede pangito na ito ng Bible, kay gahit niya. Ha? Mauning atong pamalanduhan. Ha? Atong basahon mag-devotion ta. Ha? Kaya ron, malikod ng atong espiritu. Inigabot niya sa spiritual warfare na tayo ka, ikapakigbato. O kayo kalimti, fellowship with fellow Christian. Nagkamatikod ba ka mo? We can easily defeat the enemy when we are together serving the Lord. Labi na kung tulo pa. But, have you noticed? The battle, spiritual battle is very difficult if you alone are fighting the battle. Kung sa'yo dali ka mag-give up. Kaya ikaw naman mo sa, baka may makahatagin ka rin sa din. Ha? Muna mga kaigsunan, may nundan kayo ang fellowship. Do not underestimate the fellowship. Because the fellowship, this will enhance the strengthening, the spiritual growth of every believer. So baya ang inyong kaugalingon, kamusta ka natinditan? Iba ka ito kusara ka. Tanawa ang inyong kaugalingon, pamalandungan ang inyong kaugalingon, kamusta aman, nag-give up ka sa mga trials. Iba ka itong nag-isahan ka. Seldom a Christian will quit if he has a companion sa iyang Kristohanon na kinabuhi. Muna nga, two is better than one. Principle yun lang siya sa Bible. Always encourage yourself in the word of the Lord. Sa mga kaigsunan, fellowship, mga igsoon. Kaya sa fellowship, di yung ka makaunahon nagdautan. Kaya magsigir mo po nito. But you know what, mga igsoon, we can encourage ourselves in the Lord. Pinaagi sa atong mga pag-fellowship. No? Mga tao ang papirmi, nakabatikod ka mo kaya na kung mag-fellowship na. Mga na po papirmi. Bonus. Nindot kayo kinabuhi ang Kristohanon mga igsoon kung kita nag-grow diya sa Ginoo. Nindot kayo kinabuhi ang Kristohanon kung kita nagbunga diya sa Ginoo. Ang nakawayayo sa Kristohanon na kinabuhi,
kung kita magpalayo sa Ginoo. Kung palayo ka sa Ginoo nga nagtuo, believer ka, anak ka sa Ginoo, sundon jud ka sa Ginoo sa brunal niya. Hindi man taganahan ng brunal, no? But yun ang mga exotisting lang palayo sa Ginoo. Kaya anak ka niya, ang Ginoo nila mo-give up sa iyang anak. Ang Ginoo pupunan sa iyang anak. Aron ang iyang anak mabalik diyan kanina. Ang Ginoo magpanalangin sa iyang mga pulong Lord God, thank you so much, Lord, sa mga reminder niyo para din sa imong mga pulong. Ginatuluan niyo kami sa pag-kinabuhi karon man kami nagdawat kang Jesus Christ na Savior. Thank you for the assurance of our salvation. Wala nagagad sa among mga pagkawin ingon nga Kristiyano. Salamat niya na Lord na secure ang among kaluwasan. But then there is among sanctification ginatabahan kami. Nag-struggle kami sa sala diha sa temptasyon. Wala kaming usahay discipline sa among spiritual devotion, prayer life, Bible reading, even attending church services, and fellowship with believers. Lord, tabangin kami as you instructed us. This is the proper way sa pag-respond sa kaluwasan na mong kadawat. Mangalagad kami. Pero kini pagpangalagan, yes Lord, dili sa yon, and this is a lifetime. We want to encourage everyone of Diyos. Kini mga katawhan ninyo karon nga niya dinhi. Dili kami ikon ana mahantong sa mga sauban. We have our spiritual battle. But it is our prayer, O God. Help us, but help us intentionally. Nga sa among una-una, babago kini pinaagi sa pagpuno sa among una-una sa imong mga pulo. Sa pagpamati sa imong mga pulo. Sa pagtuon sa imong mga pulo. Lord, we pray, punha ang katusan. Punha kami sa imong Espiritu Santo. Aron kami pagmalikon, pagmadaukon, diha sa Kristohanon na pagkinabuhi. This is our prayer in Jesus' name. Amen.